Hello guys! For today's video, papakita ko naman sa'yo kung paano ka makakagawa ng sarili mong business manager or BM account. So, kailangan lang nakalagin yung Facebook account mo na kung saan mo i-connect yung BM mo. And then, add tab ka lang and then punta ka sa business.facebook.com. Okay? Yan. So, basically, kung may mga pages ka, ganyan po yung lalabas. So, all you have to do is click mo lang yung help dito sa baba. Ayan. So, makikita mo yung help dito sa baba and then go to Ads Manager. Ayan. So, once napunta ka na dito sa Ads Manager, ayan. So, makikita mo dito yung personal ad account mo. Dito sa Account Overview. Ayan. So, makikita mo dyan yung personal ad account. Pero, kung wala ka pang business account, ang kailangan mo lang gawin, punta ka lang dito sa All Tools and then Business Settings. Okay? Then, kapag napunta ka na dyan, yung saan kasi meron na akong business account, no? So, ang kailangan mong gawin, click mo tong part na to, itong kung nakikita mo tong cursor ko, click mo to, and then may nakalagay dyan, create a business portfolio. Ayan, so click mo lang yan, and then gagawa ka ng business portfolio mo. So, for example, Marvin BM2. Yan. So, yan yung pangalan ng BM ko, no? Dahil may first BM na ako, so gagawa tayo ng pangalawa. Pero kung wala ka pa, isip ko lang kung ano yung kailangan mong ilagay dyan, no, na business portfolio mo, no? Then, lagay ko lang yung name ko dyan. Okay. Then, last name. Yan. And then, kung meron kang email or active email or business email mo, no? Ayan. Ayan. So, dyan kasi magsasend ng code yung kung may kailangan na code, di ba? Alright? Okay. So, meron na tayong BM, no? So, next lang yan. And then, confirm. Ayan. So, meron na tayong BM. Okay? So, ang kailangan mong gawin naman dito, kapag nakagawa ka ng BM, punta ka ulit dito sa Tools. And then, punta ka sa Settings. Right? So, ito yung mga step by step na importante na kailangan mong tandaan at kailangan mong magawa kapag may BM ka na, no? So, kapag nandiyan ka na sa Business Settings, punta ka dito sa People. Okay? And then, kailangan mayroon kang backup account or Facebook backup account. Pwedeng another Facebook mo or Facebook ng partner mo or anything na Facebook na pwedeng gamitin natin para maging admin dito sa portfolio na to. Bakit? Para once na nagkaroon ng problem yung account mo, mayroon pa rin mag-a-access na other Facebook account dito sa BM mo, no? Ayan, so invite people lang, click mo lang yung invite people and then add mo lang yung email address or Facebook account na pwede mong gamitin or i-add dito para mag ng account na to. Backup mo, di ba? Okay? Ayan. So, since this is training purpose lang at mayroon na akong backup account, hindi ko na siya lalagyan. Pero kailangan mo siyang lagyan. And then, next is yung pages. Ayan. So, add mo dito yung page na gagamitin mo for pag-ads naman, yung pag-Facebook ads. So, all you have to do is click mo lang tong add and then kung mayroon kang existing Facebook page. For example, dito, click ko tong existing business, Facebook existing page, no? Select. Okay? And then, i-add natin yung new page na ginawa ko. Ayan. For example, ito. Ayan. So, next. And then, click mo lang tong I agree. Add page. Done. Ayan. So, nasa loob na ng business BM account mo or business manager account mo yung page na gusto mong gamitin for advertising naman, no? And then, next is add account. Ayan. So, dito sa add account, kailangan mo rin tong gawin para at least dito naman tayo magra-run ng ating Facebook ads, no? Click mo lang tong add account and then etong add, no? Click mo yan, then create a new add account, no? Click mo lang yan and then for example, add account or product
ad account. 1, para lang matandaan natin na ito yung para sa product ad account natin. And then, number 1. Bakit? Kasi pwede tayong gumawa ng 2 or 3 or more ad account under your business manager. And then, baguhin mo lang tong time zone. Piliin lang natin yung Asia, Manila. Ayan. Ito. So, Asia, Manila. Ayan. And then, sa currency, hanapin lang natin yung Philippine Peso. Ayan. And then, next mo lang yan. Tapos, piliin mo lang yung my business. And then, next. And then, I agree. And then, create ad account. And then, done. So, basically, mayroon ka ng ad account for your product. No? So, hinihiwalay natin yung ad account para sa product or para sa business opportunity natin para at least hindi sila magkahalo, no? Ayan. And then next is yung billing and payments. Kailangan lagyan din natin to ng payment methods kasi dito tayo sisingilin ni Facebook or ito yung gagamitin natin for payment naman para sa mga ads natin, no? And then click mo lang yan and then payment methods, click mo lang yan and then add business payment method. So click mo tong add. Alright? And then next. Then, piliin mo Philippines, tapos dapat dito ay peso. No? Ayan, sa Philippine peso. Then, next. Then, dito mo na i-input yung card details, no? Yung gagamitin mo. Is it GCash, GoTime, or anything na pwede mong magamit for your payment method, no? Ganun lang kadali. And, save mo lang yan. Click lang yan. Next lang yan. Then, once na nakapaglagay ka na ng payment methods, pwede ka na mag-run agad ng iyong Facebook advertising. So, ganun lang kadali guys kung paano tayo gumawa ng business account, ad account, paano natin isi-set up yung payment methods. So, sundan mo lang itong video na to and I hope nakatulong tong short video na to para makapag-start ka na rin, makapag-run ng ads mo. And see you sa ating next video. So, once again, this is your coach, Marvin, na tutulong sa'yo dito sa ating business. So, see you sa ating next video.